Pagdating sa trabaho, talagang maipagmamalaki ang husay at sipag ni Juan. Kaya nga ang mga Pinoy, in demand, saan mang panig ng mundo. Sa ngalan kasi ng kabuhayan, walang inuurungan si Juan, kahit pa makipagpatintero sa kamatayan. Gaya ng mga stunt rider na ito, buwis buhay na umaarangkada at sumisirko-sirko sa gitna ng isang globo. Aangkas ka ba sa biyaheng peligro? Sa kabila ng katandaan at kawalan ng paningin ng mata, ang senior citizen na ito mula Dumaguete, akyat panaog sa nagtataasang puno ng nyog. Sa ngalan ng tuba. Hindi rin siyempre magpapahuli si Empoy kay Super Lolo. Ako naman makikipag-bonding sa mababangis na hayop bilang zookeeper. Kilalanin mga ka-wonder nating isinusugal ang buhay sa ngalan ng kabuhayan. I wonder, bakit nga ba pinapatos ni Juan ang mga trabahong buwis buhay? Sabi nga ng marami, ang buhay ay parang gulong. Minsay nasa ilalim, minsay nasa ibabaw. Pero ang ilan nating ka-wonder mula Bohol, mismong sa pag-ikot-ikot ng gulong nabubuhay. Sakay ng umaarangkadang motorsiklo, tila nakikipaglaro kay kamatayan. Nagpapasirko sa loob ng isang higanting globo. Paandaran ng stunts ang labanan. Mas makapigil hininga at mas delikado, mas hinihiyawan ng mga manonood. Ang death-defying performance na ito, tinatawag na Globe of Death. Dinarayo ito ngayon sa isang attraction park sa Bohol. Sa gitna ng makukulay na ilaw at makapigil hiningang musika, papasok sa loob ng bakal na globo ang mga motorsiklo. Bubuelo! Sa kahaharurot ng paikot-ikot. Liliko pa kanan o kaliwa o kaya na may babanking sa gitna. At ang talaga namang nakakabilib, hindi nagkakabungguan ang mga motorsiklo. Amazing! May pagkakataon pong natakot ako dahil po sa posibilidad na pwede pa akong maaksidente sa loob, lalo na't buwis ng buhay po ang inaalay namin sa pagtitaining ng Globe of Death. Yung pagbaliktad kasi namin, pag yun huminto sa taas, mahuhulog kami, tapos yun, wala kasing sasalo sa baba eh. Kaya yun, mahirap talaga yun. Taong 1900s nang unang sumikat sa Latin America ang Globe of Death. Gamit ang bilis at ang tinatawag na centrifugal force, nagpapakitang gilas sa mga stunt rider at kanilang motorsiklo. Pinagpipiestahan man ang Globe of Death sa iba't ibang panig ng mundo, may ilang stunts na rin na nauwi sa kamatayan. Gaya ng nangyari sa Brazil noong 2016. Ang isang 20 anyos na performer ang nasawi sa loob mismo ng Globe of Death. Abril noong nakaraang taon lang nang buksan sa publiko sa Bohol ang kauna-unahang Globe of Death sa bansa. Dahil bago pa lang, mga dayuhan muna ang bumida sa mga pagtatanghal doon. Ngayong taon lang, tumanggap na ng mga stunt rider na Pinoy sa Globe of Death. Ilan sa mga nakatakdang sumuong sa peligro sa loob ng bakal na globo, sina JB at Chaya. 4 na buwan ng trainee ang 20 anyos na si Chaya, na receptionist lang daw talaga ang pinasok. Pero ang puso niya, tinatawag daw talaga ng bilog na entablado. Pinili ko po itong trabaho na to kasi nakita ko po ang passion ko po dito dahil yung passion ko po is ang pagsasayaw. Lalong-lalo na po sa pagpa-perform sa harap ng maraming tao.
Ang 24 anyos naman na si JB, 3 buwan nang nagsasanay maging rider sa Globe of Death. Short stop lang sana yung applyan ko. Kaso tinawagan ako ng pinsan ko na mag-apply dito sa Bolsho Ocean Fantasy para maging performer po. Pangarap daw talaga niya maging pulis pero dahil sa hirap ng buhay, kinailangan niyang magtrabaho na agad. Ang sikreto raw para sumakses sa Globe of Death, tamang timing naggalaw ng motorsiklo. Kaya ang mga trainee gaya ni na JB at Chaya, isa-isang binubusisi ang kani-kanilang motorsiklo. Bukod sa ito, ang pangunahing gamit nila sa paghahanap buhay, sa motorsiklo rin nakasalalay ang kanilang buhay. Kapag bumukas na ang spotlight, wala nang atrasan ang pag-arangkada sa loob ng higanting globo. Kailangan sakto ang bawat galaw at ikot. Ang isang maling galaw, posibleng mauwi sa disgrasya. Sa pagsampa sa loob ng globo, puhunan nila ang tiwala sa sarili at sa kanilang motorsiklo. Ang kada ride sa loob ng Globe of Death, tumatagal ng hanggang 5 minuto. Sina JB at Chaya, sumakses sa kanilang pagsasanay. Gaano mang kadelikado ang susuungin trabaho, kinakaya raw nila sa ngalan ng pamilya. Sila po yung dahilan kung bakit gusto ko pong magtagumpay dito, dahil gusto ko pong makita nila mama at papa na ginagawa ko po yung isa sa mga pangarap ko na gusto ko pong matupad. Mahalaga po yung mga desisyon na ginawa ko ngayon para sa kanila dahil gusto ko pong makatulong sa kanila and makaambag po para sa mga pangangailangan po. Ang bawat stunt rider sa loob ng Globe of Death, kumikita raw na mahigit sa 20,000 piso kada buwan. Pero hindi raw matutumbasan ng halagang ito ang pagtataya ng kanilang buhay at kagustuhang makapagpasaya rin ng ibang tao. Yung passion ko po talaga yung dahilan kaya ko po na-overcome yung mga takot ko. Sa pag-arangkada ng Globe of Death dito sa atin, nabigyang pagkakataon din ang mga Pinoy na maipamalas ang husay at talento sa buong mundo. Para sa mga trainee namin, yung pagtitrain nila sa Globe of Death is hindi lang siya basta trabaho lang. Ito ay makukonsider din na pride din nila as performers. Itong performance na itong Globe of Death, nakikita kasi nila in the future na isa itong malaking pride as Boholano and as Filipino na sila ang kauna-unahang mga performer dito sa bansa natin na matuto sa ganitong klase ng skill. Kasi alam naman kasi natin na yung ganitong skill, aside kasi sa amazing siya, this is also world class. Paano kung ang mismong trabaho mo napaliligiran ng mababangis na hayop gaya ng buwaya? Ito, nakakatakot yung kanyang buka. Kayanin ko kayang mag-babysit sa isang buwaya? Sa ilalim ng mababaw na tubig na tila walang bahid ng anumang banta, may isang nilalang na tahimik na nagmamanman. Ang buwayang si Negro. Ang OG na pangil ng Maynila. May habang 6 na talampakan. At isa sa major attractions dito sa Manila Zoo. Si Negro ang maghapong binabantayan ng zookeeper na si Reggie, isa sa may tuturing na croc whisperer ng Manila Zoo. Bata pa lang po ako kasi ang lolo ko po ay hinete at trainer ng kabayo. So umaga pa lang, natuto na kaming gumising ng maaga para magpasyal ng kabayo, tumulong sa lolo ko. And doon nag-start hanggang sa merong pagkakataon dito sa zoo, nakapasok po ako. Tapos na-enjoy ko na po ang Manila Zoo. Nakatoka kay Reggie ang paglilinis ng kulungan ng mga buwaya. Halimbawa, na bigla ka nahulog sa kanya ganyan, kagat ka na yan. Pwede pa po akong iligtas sa sarili ko. Kung kaya ko, kung malalim ang tubig, pwede po akong umilalim sa kanya at padadaanin ko lang siya. Kung inaakala ng iba na madali lang ang trabaho ng isang zookeeper, maling akala yan.
Dahil sa bawat pagpasok nila sa kulungan ng mga hayop na nagsisilbing teritoryo nito, tila isang paa nila ang nasa hukay. Pag pinapalipat po namin siya, minsan po pumapalo yung buntot niya. Yun po malakas. Ayun. Opo. Sabay po yun. Pagpalo ng buntot niya, sabay kagat. Ah, ganon. Ayun po. Pero syempre sa iba delikado yan, Ano di ba? po, po yun eh. Alam lang po namin yung behavior na hayop. Behavior. Kasi araw-araw po namin katrabaho. Okay. Kaya po, alam po namin yung boundary namin kung hanggang saan lang po kami. Halimbawa, andyan po siya, pauusugin namin siya. Medyo gagamit po kami nito para pumaluman po, ligtas po kami. Oo. Nakakatakot naman yung kwento mo, Kuya Reggie. Paano, Mami Su? Kaya mo pa bang makipag-banding sa mga buhaya? Ang hamon natin kay Mami Su for today's video, busugin ang buhayang si Negro. Handa ka na ba, Mami Su? Ang buhayang makakaharap mo, hindi lang naman basta-basta. Kaya lang naman ni Negro lumapang ng dambuhalang manok sa isang idlap. Kung makikita niyo po, ito pwede siyang tumalon hanggang dito eh. Tumula Ay, ito? dyan, po. Ganyan, abot Opo. siya. Pag may Layo-layo tubig po tayo. Pag may tubig po Ha, talaga? Kaya niya po. Dahil sa laki at tikas na pagiging agresibo nito, sinisiguro ni na Reggie na may layo silang 1 hanggang 2 metro tuwing magpapakain ng mga buhaya. Ito po yung panangga namin sa kanya. Paano siya nagiging panangga sa kanya? Pag halimbawa po, a-attack siya sa amin, it's either harangin namin. Pagka yung talaga aggressive po siya, isang pitch lang. Yippee! Oh, ganun lang. Ganun lang talaga niyan, ha? Pero di nagtagal, sumakses din ang aking misyon. Yung keeping ng mga buhaya, in particular, no, hindi sila talaga nakaka-recognize ng kanilang keeper per se dahil sila ay highly predator reptile. They can be habituated dahil yung frequency ng nakikita nila as food source, merong certain level ng pwede kayong magkaroon ng cooperative care, kung tawagin namin. Kung isang site mo lang pakakainin yung buhaya, pag nadinig yung boses mo on the certain site, alam na doon siya pupunta. Batid naman daw ni Reggie ang peligrong kaakibat ng kanyang trabaho. Kaya lagi niya sinisiguro ang kanyang kaligtasan. Gaano man kadelikado, hindi raw basta ipagpapalit ni Reggie sa ibang trabaho ang pag-aalaga sa mga hayop. So yung sweldo niyo naman dito, parang okay lang dito Opo, sa risk ng trabaho niyo. Opo. Kailangan medyo, ka din pag ito trabaho mo, di ba? Alam mo din yung mga tamang pag-iingat, di ba? Ang trabahong kinatatakutan ng iba, ikinararangal namang gawin ng iilan, hindi lang para kumita, kundi bilang pagkalinga rin sa ibang nilalang. Ang totoong matibay sa inuman, walang inuurungan. Kahit palambanog na kilala sa bagsik ng tama, huwag palilin lang sa malinaw at walang kulay na likidong ito. Dahil kapag napasyat na puno ng lambanog, kaya kang ipaglaban ang tapang nito. Pero wala kayo sa lolong ito. Kahit hindi manghiram ng tapang sa lambanog, akyat palahog sa nagtataas ang punong ng nyog, na umaabot sa 20 talampakan. Yan ang 80 anyos na si Lolo Aquino. Walang takot at pagod sa pag-akyat sa nyog para kumuha ng tuba na gamit sa paggawa ng lambanog. Sa lungsod ng Dumaguete sa Negros Oriental, mag-isa nang namumuhay si Tatay Aquino kaya naman solo kayod din siya. Wala may mag-umar god magano ko na mag-umar ako inahan mo tong pagkadako nako ingon na ako inahan musulti kay eder ko so di ko siya dong di mata basig ipon ilha ang mata dong ako tulog di ko nabatay ko siya ako may daghang ko pagkaon nung uma ko
Pero ang lalong nagpapahirap daw sa kanya, ang mga mata niyang wala nang makita. Nilagnat lang daw noong bata siya, pero dahil hindi pinansin at di rin nakapagpatingin, unti-unti raw nawala ang kanyang paningin. Wala ko kapatapan man. Kapubari mo ko. Kung ako pagkamot, kulang man. Pero si Lolo Aquino hindi nagpatalo at nagtago sa dilim. Dahil sa edad na 80 at problema sa mata, ang pangunahin niyang ikinabubuhay, pangangarit ng tuba. Inabutan namin si Lolo Aquino na umakyat ng puno para manguha ng tuba. Nag-ala Spider-Man para marating ang tuktok ng nyog. Kukunin ang mga naipong tuba mula sa pag-akyat niya kahapon at saka kakaritin ang sanga para makakuha ulit ng katas ng tuba. Kaya raw umakyat ni Lolo Aquino ng hanggang 20 puno kada araw at nakakaipon siya ng hanggang 1 galon ng tuba. Nasa 100 piso kada araw ang kanyang kita sa pangunguha ng tuba. Maliit man kung tutuusin, pero kailangan pa rin daw niyang kumayod. Aminado si Lolo Aquino, hirap na rin daw siyang umakyat ng puno dahil sa kanyang edad. Murag reklamo na ko kayo ko. Kung naay mo tabang na ko, upukan ko kayo na. Dakar mag-ibato ito flag. High blood ko. Kung bibigyan nga lang daw siya ng pagkakataon, gusto na niyang magpahinga. Dili na ako makaya sa akong kagalingon. Tapoy na yun akong lawas. Dakar na mo kong ibati sa akong lawas. Magpasalamat ako sa GMA na dugay na akong pangarap na ako na kuhan yun na maabot yun na akong video diha. Magpasalamat ako. Yes, ngayong araw ay hinahamon ako ng ating mga ka-wonder na maging isang mangangarit for a day. Mangangarit means is yung mga taong umaakit sa mga puno. Like, for example, yung gagawin ko later, kahit meron akong fear of height, gagawin ko to para sa inyo mga ka-wonder. Let's go! Alright! Para harapin ang hamon, dumayo si Empoy sa isang coconut farm sa Liliw, Laguna. Sa Emers Farm, nakilala ko si Kuya Mon na mahigit 2 dekada nang nangangarit ng tuba. Grabe pala! Walang harness, nakita niyo naman. O, di ba? Nakita niyo 'yon? Yung ginawa ni Kuya Mon. Siyempre parang Spider-Man, di ba? Parang natakot ako bigla doon. At dahil hindi naman ako expert sa pag-akyat ng puno, kasama namin ang Liliw Rescue Team para umalalay sa aking pag-akyat. May dala tayong seat harness, gloves, then helmet para safety ka, makakyat at makababa. Safety check! Empoy, oras na para umakyat ng puno ng nyog. Bata pa lang ako, nag-aano na talaga ako ng ganun eh. Alright mga ka-wonder, ito na. Tingnan natin yung challenge ng mga ka-wonder natin kung kakayanin ko to. O Empoy, wala ka pa sa kalahati. Susuko ka na. Ano? Akit ka daw. Ba't ako? Dito na ano dito na lalaglag Hindi sir. Sige sir. Dali lang, parang gusto mo talagang ano. Ginawa niyo ako sa ranggola, no? Oh, shucks. Hindi naman talaga nagagana na babalintuad. Bakit parang nauutal ka na yata sa takot, Empoy? I'm the top of the world. Yaw na. Suko na ba agad, Empoy?
Nag-cheer pa naman sa'yo si Lolo Aquino. Itaas mo ang bandera natin. Pwede ba hanggang dito na lang? Ano to? Ano to? Ha? Di talaga na ano ako talaga. Meron akong fears of height. Empoy, oras na para sa totoong challenge. Ha! Kala nyo, hindi ko kaya, no? Itong si Empoy, para-paraan lang ang laban. Hi, finally! Kung gaano kabagal umakyat, siyang bilis namang makababa ditong si Empoy. This is a wonderful experience for me. Talaga namang, meron talaga akong fear of height pero sorry guys, talaga mga ka-wonder, hindi ko kinaya at maybe next time, kakayanin natin yan. Lemon! Siyempre pa, tatanong ko sa iyo kung ilang litro ang nakuha po natin. Ang nakuha natin ay mga 6 liters, gano'n. Pagkatapos ng nakakalulang hamon, siyempre, deserve ko naman matikman ang pinagmamalaki nilang lambanog. Dahil naranasan ko mismo ang hirap ng pag-akyat sa puno, mas lalo akong humanga kay Tatay Aquino. Tatay Aquino, isa lang masasabi ko sa iyo, sobrang I'm so proud of you na kahit may ganyan kang kalagayan, hindi ka tumitigil sa profession mo at para meron kang pantustos sa araw-araw. Pero I wonder, bakit ba handang ibuwis ni Juan ang kanyang buhay sa delikadong hanap buhay? Ang mga Pilipino naniniwala sila at malaki ang impluwensya dito ng paniniwala ng Kristyanismo, no, na si Kristo nagdusa pero kapalit nito merong salvation, may pagkaligtas. Ganon din ang nakikita nila sa kanilang ginagawa, nagpapakamartir sila pero ito ay para sa aking pamilya. Kahit ako mapahamak, kahit ako maaksidente. So mga Pilipino nakikipagsapalaran dahil alam nila lahat ng ito ay may mabuting kapalit sa hinaharap. Sa gitna ng hirap at panganib, pinipili pa rin nating kumayod. Hindi lang para sa sarili, kundi sa mga buhay na kailangan nating itaguyod. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang aming mga social media accounts. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!